San Marcos Bautista, handa huling hauna. Simbolo niya ang leon na may pakpak bilang nakasaloob tungo sa kalikasan. At pagyamo ang mabuting balita sa Roma. Simbolo niya ay ang ika-4 na aklat ng bagong tipan. At siya din ang bumuo ng aklat ng Apokalipsis. Magugunitan siya ang pinakabatang disipulo sa hanay ng mga apostol ng Panginoon. Maria de Betania, tinaguriang minamahal na kaibigan ng Panginoon. Nang siya ay magkasakit, ay sinabi ni Jesus na hindi iyon tungo sa kamatayan, kundi para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ngunit noong pumanaw si San Dimas Penitente. Kasunod ay sinabing, Panginoon, alalahanin mo ako kapag ikaw ay nasa paghahari mo na. Sumagot ang Sa karamdaman sa mata ng sundalo, Santiago Menor Apostol, isa sa mga sumubaybay sa pasyon ng Panginoon at nagsabing, isang isang masugid na tagasunod ng Panginoon at kilala bilang matuwid. Naging kasama siya ng mga apostol mula ng binaga ni San Juan Bautista, si kapatid na makinig sa Kanya. Siya ay naging masugid na disipulo. Santa Marta ng Betania, ipanalangin mo kami. Bautista, na kilala rin bilang Juan Marcos. Siya ang nagbukas ng tahanan para sa mga pagtitipon at pagdarasal ng mga apika. Ang huling hapunan at Pentecostes ay naganap sa kaniyang tahanan. Isa siya sa mga nagsilbi kay Jesus nang siya ay manirahan sa Espiritu. Ibinahagi niya ang kanyang yaman para tumustos sa mga kailangan ng Panginoon at mga apostol sa ministeryo, kabilang sa mga saksi ng pagkamatay hanggang sa muling pagkabuhay. Santa Juana Nicusa, ipanalangin mo kami. Santa Veronica, ayon sa matandang tradisyon ng simbahan, ang pangalan ng Santa ay hango sa mga salitang Latin na Vera at Guillermo Econ, na ang kahulugan ay tunay na larawan. Sinasabi ng mga piling lathala na ang tunay niyang pangalan ay Serafia
asawa ni Sira. Santa Veronica, Ipanalangin na lubos kong kinalulugtan. Ang panunukso kay Jesus. Ang Ebanghelyo tuwing unang linggo ng Kwaresma. Si Jesus ay tinukso ng dyablo na sinisimbolo ng ahas. Sumagot si Jesus. Sa pagkaupo niya ay lumapit sa kanya ang mga alagad niya at tinuruan sila. Isa sa kanyang mga sinabi, mapapalad ang mga nahahapis sapagkat sila ay aaliwin. Mapapalad kayo kapag niya ang tinatawag na Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi niya sa kanya, sumunod ka sa akin, at siya ay kagad na tumayo. Ang pakikisalo ay hinina. Hudyo na naniniwala sa Panginoon. Ang manampalataya sa Kanya ay hindi mamamatay. Bagkus dahil nabalitaan ng mga Pariseo ang kanilang ginagawa. Dumaan siya sa Samaria at sa balon ni Jacob at nakatagpo ang isang babae ang sino mang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw. Ni Apostol Pedro na makalapit siya sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Panginoon, halika, ikaw na maliit ang pananampalataya, bakit ka nag-alinlangan? Pagkasakay nila sa bangka, ay sinamba siya. Bautista ay umalis si Jesus sa Judea. Nakarating siya sa Pampang na malapit sa Bethsaida. Nakita niya ang maraming tao. Nagsabi ang mga alagad na nagugutom sila. Tingala ang Panginoon sa langit at dinasmasan ang mga ibon. Nakakain ang 5,000 at lumabas pa sa 12,000 ang mga tinapay ay hinagin. Santiago at si Juan sa libong pako. Doon ang nagliwanag ang kanyang mukha gaya ng araw. Pumuti ang mga langit na parang ilaw. Nagpakita din sina Moises at makitayo sa kanya. Ang pagpapagaling ni Jesus sa taong pinanganak na bulan. Nakita ng Panginoon ang isang lalaking bulag mula pa sa kanyang pagsilang. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, Guro, hindi namin sa ang taong ito nagkasama o ang kanyang mga magulang man, kundi upang makagat sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Ang pagdalaw ni Jesus sa Bitanya. Sa pagpapatuloy ng paglalakad ni Jesus, pumasok siya sa Bitanya. Tinanong siya ni Marta at abangan. Naupo naman sa paanan ng Panginoon sa kanyang at nakikinig sa kanya. Sinabi sa Marta, Marta, nag-aalala ka, nababagdaman, tungkol sa maraming
Panginoon. Nagpawis ng dugo habang Ang katahimikan ng gabi at habang nagsasalita ang Panginoon sa kanyang mga apostol, ay dumating si Judas Iscariote, ay pagkakanulungo ang anak ng tao, hindi nilaban si Jesucristo at nagpaubaya. Mabilis silang kumilos, ngunit iniwasang mag-ingay upang hindi mapuna ng mga nasa malapit. Sa iglap ng mga kaganapan, ay biglang bumunot ng tabak si Pedro at tinaga ang isa sa mga kawal. Winika ni Jesus na, Jesus kautibo, sa pagninilay ng pagdakip, ito ang banal na imahe ng Panginoong Jesucristo matapos ang pagdakip at simbolo ng pag-iwan sa Kanya ng mga Ang paglilitis sa pamumuno ng mataas na saserdoteng Caiphas. Sumagot si Jesucristo, "Tunay nga ang sinabi mo." ang pagtatwa. Pangatlong ulit na itinatwa ni Apostol Pedro ang Panginoon. Kasunod nito, La Escrutinio, ang unang pagharap ni Jesus kay Pilato. Mula kay Caiphas, dinala ang Panginoon sa paratang ng mga namamahalang pari. Nang malaman na mula siya sa Galilea, kaagad pinadala ni Pilato ang Panginoon kay Herodes na nasa Jerusalem. ang pagharap ni Jesus kay Herodes. Kapag Juan ay inibalik na lamang kay Pilato dahil doon gumagawa ng gulo. Ang pagpili sa pagitan ni Jesus at Barabas. Tuwing araw ng paggunita ay kinakailangang may isang palalayain. Ngunit ang mga tao ay sabay-sabay na sumigaw at sinabi nila, "Ipapatay mo ang taong ito at palayain sa amin si Barabas." Nang makita ni Pilato na wala na siyang magagawa at ang mga tao ay nagsimula ng magkagulo, pinilaya ang tulisang Barabas. Si Jesucristo naman ay kanyang pinagupit sa mga kawal. paghampas kay Jesus na nakagapos sa haligi na Kristo sa isang haligi bato. Hinampas na walang todo, mahigit na 5,000, natagos hanggang puno. Ang nakahahabag na tagpo ay ilalagay bilang ika-6 na estasyon sa daan ng krus. Jesus desmayado. Ang pagkalugmok ng Panginoon sa sahig ay sadyang nakahahabag at katawan niya ay nanlulupang. Pagpuputong ng koronang tinig kay Jesus. Pagkatapos ay dinala siya ng mga kawal sa bulwagang pretoryo. Ang Panginoon ay kanilang dinamitan at nang makapagtirintas ng isang koronang tinig, ay itulutong nila ito sa kanya. Is ng mga Hudyo, siya ay muling pumasok sa palasyo at kinausap si Jesucristo. Ngunit hindi siya sumagot at uminig. Nagsikap ang gobernador na siya ay pakawalan. Ang paghatol ni Pilato kay Jesus.
Nang mag-iika-anim na oras, muling inilabas ni Pilatos Jesus sentensyado. Kanyang krus. Sa pasyong mahal ay magugunitang winika nang mabasa ng matapos yung sentensya kay Jesus. Iniatang na ang krus sa lupa'y humahalihan. Nuestro Padre Jesus Nazareno. At kinuha na nga nila si Jesus at siya'y inilabas sa teritoryo na pasan ang krus. Ang lakad ay patungo sa tinatawag na buo ng bungo na sa wikang Hebreo ay Lakad po, lakad. Lakad po. Ang pagpahid ni Veronica sa mukha ni Jesus. Ayon sa tradisyon, dumating ang pagkakataon na napuno ng dumi, pagdaka, pirang lang daladala, loob ay kakabakaba, mumuntok At sinabi, mga anak na babae ng Jerusalem, huwag niyo akong iyakan, kundi iyakan ninyo ang inyong mga Jesus de las Penas. Tingin nakatitiyak din ang mga sulat, sa pasyong mahal ay sinabi, itong korderong marikit, walang kibot, walang pili. Ihahanda na namin ang iyong trono. Kapag buwan inilagay ni Kristo ang kanyang sarili sa krus. Eke Mater Tua, si Maria at Juan. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad na kanyang minamahal, na ang pagpapainom kay Jesus ng suka sa esponja. Nang mga alas 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus ng malakas, Diyos ko, Ay malapit na ang pagwakas. Tumanggol ang mga sundalo kung darating si Elias upang siya iligtas. Sa kalbaryo ng Panginoon Kristo ay katuparan ng sakripisyong tumuos sa kasalanan ng sanlibunan. Santisimo Cristo, ang imahe ng kabanal-banalang Jesucristo sa kaniyang pagpanaw. ang pagbaba kay Jesus mula sa krus. Pagpanaw ng Panginoon, si Jose na taga Arimatea ay nakiusap kay Pilato na makuha niya ang bangkay ni Jesus at siya'y pinahintulutan. Kaya siya'y pumunta sa bundok upang ihimlay ang banal. hinalong kapagdaraka si Jesus ng Birheng Ina, lumbay hapis sa bibig pa ang pagbubunto.
Virgen de las Angustias. Sa pagninilay ng kinasakitan ng mga Virgen na napupuno ng pagbighati, tanga niya koronang dinig at ang mga pamong nagdulot ng sakit sa anak niyang Panginoon. ng krus. Nang maibaba na ang Panginoon mula sa krus, ay dumulog kapag karaka si Santa Maria Magdalena, tumatangis at nananambitan sa pasyong Paghibig kay Kristo, ang salaysay ng pag-ibig sa namimighating pasyon ng ating Panginoon. Posisyon ng paglilibig sa Panginoon. Sa Nicodemo, ang Pariseo ay isang lihim na disipulo ng Panginoon. Kahit kasapi ng mga Sanhedrin, siya ay kabilang sa kataas-taasang hukuman ng mga Hudyo na may 70 kasapi. Mahigpit at masimple niyang Santa Maria Cleofe, ang kaya't simbolo niya ang lumi at suhot ng mga pirasong bilang. Santa Maria Cleofe, Ipanalangin mo kami. Ng Panginoon, ayon sa tradisyon, simbolo niya ang insensaryo at kamanya para pabaguhin ang ibigan. Santa Maria Salome, ipanalangin mo kami. Santa Maria Magdalena, ang isa sa kababalihang disipulo. Santo Entierro, nangangahulugang pananalibig sa wikang Kastila. Sa pagninilay ay naihatid na sa huling hantungan ang Panginoon. Ngunit ang makapangako ng kaligtasan San Juan Apostol, anak ni Santa Maria Salome, at nabuhat ang krus, ang pagpapako, ang pagbaba mula sa krus, at ang paglilibig. Tunay na dinurog nito ang kamalayan ng ina. Sa malaking dusa, puso ng inang nanlulumo ay natunaw. Anak niyang si Jesucristo, napako ng totoo, at inilibig dahil sa mga pangako ng kaligtasan. Virgen de la Soledad, ipanalangin mo kami.